Di pa man nakakabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may baon na agad na panibagong pasabog si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Alamin yan sa agenda report ni Hannah T. Ibinuko ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang panibagong anomalya sa DPWH. Yan ang mga umano'y handwritten memo mula sa tila outsiders na direkta raw inaabot sa dati nitong kalihim. Sa isang interview, tinukoy ni Lacson na mala-post-it daw ang mga ini-endorsong project kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pero galing ito sa non-organic na mga tauhan ng ahensya. Wala raw official channel ang DPWH para rito, kaya itinuring ni Lacson na tila sumosolo raw at may sariling diskarte si Bunoan. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula sa dating kalihim, pero wala pa itong sagot sa amin. Matatanda ang inilantad sa Blue Ribbon hearing ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez na substandard ang lahat ng kanilang proyekto sa Bulacan mula 2019. Pero hindi raw ito alam ni Bunoan, kahit siya pa ang kalihim noon. To say na hindi niya namomonitor, dalawa lang implication. It's either kasabot ka or incompetent ka. Bumaba sa pwesto si Bunoan sa gitna ng flood control scandal na kalaunay pinalitan ni Secretary Vince Dizon. Una na ring ibinunyag ni Lacson ang umano'y leadership fund ng DPWH. Sistema ito kung saan nako-consolidate ang mga proposal ng mga mambabatas sa National Expenditure Program na nagbubukas ng puwang para sa budget manipulation kahit hindi pa ito approved. Ni-name drop din ni Lacson ang anak ni Bunoan dati na treasurer ng MBB Global Properties. Tied ang kumpanya sa Global Crete Builders na nakakuha ng higit 2 billion worth of DPWH contracts mula 2018 hanggang 2024. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Itinanggi ni Bunoan ang involvement ng anak niya rito. Higit kumulang 50 billion mula sa unprogrammed funds ng 2024 budget ang inilagay ng DPWH sa infra projects. 30 billion dito ay napunta sa flood control projects. Ang unprogrammed appropriations ay sinabog sa mga distrito para sa flood control, kung saan umano'y mga suki na kontratista at mambabatas ang nakikinabang. Suportado ngayon ni Lacson ang reforms na isinusulong ni na Secretary Dizon at Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na ngayon gusto nang gawing as specific as possible ang line items sa budget. Sa susunod na hearing sa November 14, inaasahang may lalabas na panibagong testigo at malalaking pangalan ayon kay Lacson. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.